Napapanahon po ngayon, mga kapatid, we are seeing it happening all around. Yun pong mga giyera, marami po sa atin, nababahala po, and being someone who sees death constantly. Dahil po, alam nyo naman sa trabaho natin, yan po ay parte talaga, kumbaga, occupational hazard, yung witnessing death everyday, near death, death itself. And gusto ko lang ito i-share sa inyo, baka sakaling may kailangan pong makarinig nito sa mga nababahala dyan dahil sa mga kaganapan sa mundo, maaring nag-worry kayo dun sa nagaganap ngayon na giyera. And then kung kayo naman po ay nakaka-experience ng sarili nyong warfare sa buhay po, So for example, you are suffering from some kind of malady yourself, illness, or kayo po ay nakaka-experience ngayon ng pighati sa health ng isang mahal sa buhay. Gusto ko lang to i-share sa inyo. Ito ay isa sa mga favorite verses ko po na talaga nagbibigay sa akin ng comfort. Psalm 23. Ye, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. For you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. Kahit pala tayo ay nakaka-witness, mismong tayo nasa bingit ng kamatayan or nakaka-experience tayong ng death sa ating surroundings, maybe dahil sa kapaligiran, like now, nangyayari sa war, or nakaka-experience tayo nito sa mga mahal natin sa buhay, maybe yung iba sa atin nabigyan ng diagnosis ng medyo matinding sakit, or mahal natin sa buhay ay nabigyan ng ganitong diagnosis, and minsan kino-question natin, hindi na natin alam kung anong gagawin natin dahil napakasakit isipin po, ito po yung magbibigay sa atin ng comfort. Kasi nga po, kahit na nandyan na sa bingit po, meron pong comfort. And yung comfort po na yan, matatagpuan natin sa Panginoon. Sa Panginoon lamang po. Sa Panginoong Jesus po. Sabi po nga dito, your rod and your staff, they comfort me. Ano ba ibig sabihin ng rod na yun? So, maraming interpretation po dyan, but the rod can be a symbol of authority. Pag tayo po kasi ay nagpapasakop sa Panginoon sa buhay natin, pag inuuna natin ang Panginoon, then we feel yung authority ng Panginoon. And in that way, nafe-feel natin yung ito na nga pong staff. This is the symbolism for the comfort. Kapag meron tayong Jesus sa buhay natin, kahit may mga dumarating na ganitong klaseng pighati, ganitong hindi natin ma-explain na mga kaganapan sa buhay, be it in our external surroundings or sa mismong buhay natin or sa mga mahal natin sa buhay, then this is the thing that can comfort us. Kasi many times, mga kapatid, certain things will not make sense. Tandaan po natin, yung atin pong kaisipan ay limitado lamang. Kaya nga po, napakahalagang nagpapasakop tayo sa Panginoon because we trust na ang Panginoon po, ang kanya pong understanding ay hindi katulad sa atin. Hindi po natin ma-compare at minsan hindi natin maintindihan yung kanyang ways, but if we trust fully in Him, ang mga plano po niya ay di hamak na mas maganda kaysa sa mga plano natin sa sarili natin. So, doon po sa mga nawawalan ng pag-asa, hindi nyo na alam kung anong gagawin ninyo, kayo ay nababahala, nagkakaroon kayo ng anxiety sa mga nababasa at nakikita ninyo sa paligid or nakaka-experience kayo ng mga valley na ganito, yung shadow of death in whatever form that may be. Dito po tayo kumuha ng comfort, mga kapatid. Let us get comfort from the main source na magpapagaling sa ating mga pighati po. Hindi pwede yan tinatakbuhan, mga kapatid. That is reality. Death is a reality po, mga kapatid. Kahit po i-deny natin, ito po ay mangyayari sa lahat sa atin. Maraming mga bagay ang wala po sa ating control at maraming mga bagay ang hindi rin po natin ma-explain bakit nangyayari. Kaya napakahalaga po that we trust. Kailangan mag-trust tayo doon sa nakakaintindi ng lahat. At hindi po kung sinong tao po yan, ang Panginoon lamang po. We will derive our comfort from our Lord Jesus Christ.